Alam ko sa inyo, yung basis of teaching nyo, yung church, tama ba? Yun ang nasa Bible, bro. 1 Timothy 3:15. Teka lang. Dito sa pinag-uusapan natin dito, sa pinag-uusapan natin. Bible. Hindi, 1 Timothy 3:15 ng church ang Pillar and foundation. Pillar and foundation of truth. Not church, the Bible. Not the Bible, church. Mali ka na dyan, hindi ka biblical. Nag-isip ka tuloy. Hindi ka biblical. Hindi ako nag-isip dahil mali yung intindi niyo sa akin eh. Dito lang sa pinag-uusapan natin. Dito sa pinag-uusapan natin ngayon, saan galing na sinabi niyo na dapat connected sa Apostolic Church para masabi mo na apostolic ka? Saan sa Bible? Yun yung magiging basis ko ng authority. Dapat, sige ha, para malaman ko na totoo kayong apostolic, dapat connected sa inyo. Dapat ganon. Meron ba kayong ganon sa Bible? Car bag sauce in hand. Yes, meron. 1920. Ayun sabi niya eh. Turuan. Sabi doon. Sabi niya, turuan niyo sila. Sasamahan ko kayo hanggang katapusan ng mundo. Teaching pala eh. No, not teaching bro. Brother Angel. Mali. Brother Angel. Yes, bro. Kung pag-aaralan mo, bro Brian, no, ayaw ko sanang makisali kasi tapos na kayo ni Brother Jando, pero magbigay na lang ako ng opinion. Okay lang. O magbigay na lang educational lang. Magbigay na lang ako ng opinion na kung pag-aaralan mo ang teaching ni Apostle Paul, no, yung sinasabi mong apostolic teaching, ano yon? Entrusted yon. Entrusted. Ibinigay saan? Sa mga apostolic successor. So, ang kanilang succession not through teaching nila, but through yung pagpapatong ng kamay. Like ni St. Paul, kung titingnan mo St. Paul, bago siya pangaral ng salita ng Diyos, although si Christ na ang nagpili sa kanya, pinatungan pa rin siya. Kung titingnan mo sa Acts 13, pinatungan muna siya ng kamay. At nung si St. Paul na ang nangaral, si Timothy pinatungan din niya ng kamay. At sabi niya sa 2 Timothy, sabi ni St. Paul, yaong mga nakita mo at narinig sa akin, ipangaral mo rin sa iba, ipagawa mo rin sa iba, pati na yung pagpapatong ng kamay. Kasi sabi pa nga niya sa sulat din niya kay Timothy, huwag mong basta ipatong ang iyong kamay sa mga hindi karapat-dapat. So may pagpapatong ng kamay, doon magmumula ang apostolic succession. Hindi sa teaching lang. Ibang teaching, ang teaching is entrusted to the apostolic successor. The apostolic successor. Yun ang pinagkaiba doon. Kaya nga sinabi niya ba dyan doon sa iyo kanina, pinakalinaw, hindi pwede na magbatay ka ng apostolic succession mo sa teaching kasi ang daming nagtuturo kayo, mali-mali naman. Ang malinaw na apostolic succession through yung paglilihan. Paglilihan yan ang apostolic succession. Okay. Sa Bible. Sige, yan nga ang kinu-question ko kanina kay Brother Jando. Naghahanap ako sa kanya ng evidence beyond reasonable doubt na hindi ako magda-doubt na talaga naipasa ang apostolic sa 2 Timothy na mababasa mo yan 2 Timothy and 1 Timothy. Binanggit yan ni St. Paul. Sabi nyo, pagpapatong ng kamay. Yes. Sige nga, bigyan nyo ako ng evidence, reference na si Pedro nagpatong siya ng kamay kung kanino man ang sinasabi nyo na sumunod sa kanya. No, not verbatimly, but ano nga siya ang pagtanggap ng katotohanan kasi hindi man siya verbatim or explicit, there's also implicit. Ano ba ang tradisyon nila? Bigyan mo na tayo ng tradisyon. Kasi hindi man pwede na iba ang tradisyon ni Paul na tinanggap, iba din ang kay Pedro. Kasi kung babasahin mo ang 1 Corinthians 15, ang sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians 15, ang aming turo iisa lang ang kanilang turo. So kung ang turo kay St. Paul ang natanggap ni St. Paul na turo is pagpapatong, hindi pwede na si Pedro hindi pinatungan or hindi pwede na si Pedro hindi nag-aaral ng pagpapatong. Pareha sila eh. Ito, wait lang. Iyan natin yung... Ano ko lang yung reference na para maunawaan mo yung... Bro, nakukuha ko yung iniintindi ko nga eh. Pinapakinggan kita eh. Yes. Iniintindi ko. So, gusto ko kasi ikat ka dahil may punto ko doon na gusto ko itanong sa'yo. Halimbawa, sabi mo, hindi ko kinu-question si Pedro at si Pablo. Ang kinu-question ko yung sinasabi nyo na sumunod kayo doon sa apostolic succession. Ngayon, sabi mo,
Sabi mo nga, base sa sinabi mo, malinaw na kailangan pag nagpasa ang apostolic succession, nagpatong ng kamay. Meaning to say, merong official na nag-a-appoint sila. Tama ba? Tama ba sa pagkakaintindi ko sa'yo? Yes. According to the Bible ngayon, yan. Yun ang hinihingi ko. Anong ebidensya nyo, beyond reasonable doubt, na si Pedro nagpatong ng kamay doon sa tinuturing yung sumunod sa kanya na apostol. And then sunod-sunod na hanggang ngayon. Okay, babasahin ko. Basahin natin sa Acts 8. Acts 8, 14 to 17. Babasahin ko sa iyo ha. Wait yan Sige. ko lang. Acts 8, 14 to 17. Nagpatong si Pedro ng kamay. Acts 8, 14 to 17. Gawain ng mga apostol yan eh. O basahin natin, no? Acts 8. Basahin ko ha. Acts 8, 14 to 17. Hindi ba nagpatong si San Pedro? Sabi dito, nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at si Juan. Pagdating doon, ipinalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagat hindi ba ito bumababa sa kanino man sa kanila? Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ni Jesus. Ipinatong ni Pedro at Juan ang kanilang kamay. Nagpatong hindi? Bro, hindi kasi yan ang kina-question ko. No, hindi. Ang Ang question mo kung saan nagpatong si Pedro. Nabasa na nagpatong ng kamay. Tapos ngayon, sasabihin mo naman, hindi ang question mo. Hindi ko kino-question na si Pedro ay nagpapatong ng kamay sa Bible. Oy, nabago Ang yata question yung ko, tanong bro, mo, bro. Ang tanong Hindi, mo kaganina, bro, saan ang na, tanong ko- mayroon ka bang, sabi mo kaganina, ito mayroon bang yung evidence na hindi mo maikubli na talagang nagpatong si Pedro ng kamay? Binasa ngayon, tapos sabihin mo, hindi yan ang tanong mo. Nagpatong ng kamay kanino. Ang sabi ko, doon sa sumunod na papa. Bro, pakiintindihin tanong ko, bro. Hayaan mo na magtanong ha. Pakiintindihin tanong ko. Ang question mo pala Bigyan. is beyond outside of the Bible ang question mo. So hindi mo dapat hanapin yan sa Bible. Dito sa Hindi ko naman mayroon hanap sa akong Bible the faith of the fathers. Bro, ito the faith of the fathers. Basahin ko dito. Sa the faith of the fathers dito, Sige, bro. Pakinggan mo completely, pero hayaan mo tapusin yung tanong ko. Tapusin mo lang yung tanong ko, tapos hayaan kita sumagot. Kasi Okay ang lang? tanong mo pala Bible eh. Kung naghanap ka ng ano, Hindi bro, wala akong sinabing Bible. Wala akong sinasabing Bible. Ganito bro, kasi nakuha ko na yung punto mo eh. Nagpapatong ng kamay si Pedro. Tanggap ko na yung sinabi mo eh. Nagpapatong ng kamay si Pedro and then naipapasa yung apostolic office. Tama ba? Agree? Yun yung ibig mong sabihin. Ngayon, ang claim nyo bilang mga Katoliko na ipasa sa inyo. Okay? Ngayon, ito yung tinatanong ko kanina. Anong evidence? Wala akong sinasabi sa Bible. Kasi alam ko naman wala sa Bible eh. Anong evidence anong wala sa Bible? Yun na, nagpatong reasonable? lang sa Bible eh. Bro, tapos Di wag mong isama yung salitang wala sa Bible kasi nabasa natin sa Bible. Kung gusto mo basahan pa kita na si St. Paul pinatungan ng Bible. Pinatungan ng Bible. Pinatungan nila ng kamay. Ito, basahin muna natin yung kay St. Paul na pinatungan muna siya ng kamay. Ito, basahin muna natin. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Alam naman natin na si St. Peter ang unang nangaral sa Antioquia, siya ang first bishop of Antioch according to that history. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinatawag ding maitim, Lucio na taga Cyrene, Manain na kababata ni Herodes na pinuno ng Galileo at Saulo. Habang sila'y nag-aayuno at sumamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Kasi Espiritu Santo ang nag-utos nito ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos silang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinahayo. Tradisyon talaga yan. Ngayon, ang question mo kasi, saan mabasa na si Pedro? Although hindi mo mabasa verbatim, yun ang tradisyon. Alam mo naman ang tradisyon pinapatanggap. Sangayon ka ba yung pagpapatong tradisyon? Tanong ko muna sa iyo, bro. Sangayon ka ba na pagpatong is apostolic tradition? Oo o hindi? Tanong mo na. Oo, siyempre. Salamat. Dahil pala, aminado ka. Mamaya na, dahil pala, ang pagpapatong apostolic tradition pala, don't question it kasi, sabi dito sa 2 Thessalonians 2:15. 2 Thessalonians 2:15. 2 Thessalonians 2:15, basahin natin to.
Wait lang ito. 2 Thessalonians 2:15, anong sabi dito? Kaya mga kapatid, kayo'y manindigang matibay at inyong panghawakan ang mga tradisyon. O panghawakan daw ang tradisyon. Sabi mo, ang pagpapatong ng kamay is apostolic tradition. Bakit mo kini-question kung si Pedro nagpapatong ng kamay? Apostolic tradition yan eh. Sabi, ang tradisyon daw, panghawakan. Panghawakan ang tradisyon, bro. Don't question Peter kung may manabasa ka ba o wala. Ano yan, apostolic tradition? Aminado ka, ang pagpapatong ng kamay, apostolic tradition. At ang apostolic tradition, according kay St. Paul, panghawakan, huwag bitawan. Ba't ka nag-question ngayon? May mabasa ka man o hindi, aminado ka na ang pagpapatong ng kamay is apostolic tradition. Sa ngayon ka ba, ang apostolic tradition ay panghawakan? O hindi? Yes. Yun ba pagpapatong ng kamay? Apostolic tradition o hindi? Apostolic practice yun. Apostolic So why you are tradition. questioning Peter kung nagpatong ba siya ng kamay? Saan ko siya kina-question? Anong kakaganyan, di ba? Saan mababasa na si Pedro nagpatong ng kamay? You're contradicting yourself, kapatid. Bro, You're Bro, just contradicting kaya yourself. Bro, kaya nga sabi ko, patapusin mo yung tanong ko, cut ka ng cut sa akin. Magtatanong, kinakat mo ko, tapos sasabihin mo, kinukontra ko sarili ko. Patapusin mo yung tanong ko. Sige, tapusin natin yung tanong mo. Kasi basta malinaw na ang pagpapatong ng kamay, apostolic tradition yon, at ang apostolic tradition, pinapatanggap, sang-ayon ka. Sige, ano yung tanong mo? Tapusin natin. Okay. So, hindi ko hinahanap kung saan sa Bible nagpatong ng kamay si Peter. Tinanggap ko na nga, kanina mo pala, unang sabi mo pala, tinanggap ko na eh. Ang sinasabi ko bro, di ba ang Katoliko nagkiklaim na naipasa, o sinasabi nyo na pinasa sa inyo ang apostolic office. Tama ba? Yes or no? Yes. Yes nga, kasi nga, next. through succession. Bro, through succession. Ngayon, yung kiniklaim nyo na yon, base sa sinabi mo, kailangan ipatong ang kamay para maipasa. Ngayon, ito ang sinasabi ko, hinihingan ko ng evidence. Anong ebidensya na si Peter nagpatong ng kamay doon sa Kita mo bro, hindi mo pa tinatapos yung tanong ko, nag-react ka na. Nag-react lang ako, natawa lang ako sa tanong mo. I never say anything. Hindi mo yung tanong ko. Brother Angel, nandiyan ka pa? Andito, andyan yan. Nakikinig lang po. Pakintindi lang yung tanong ko bro para dalawa kayong Ang tanong ko, bigyan niyo ako ng evidence, okay, hindi biblical, evidence ang hinihingi ko kasi agree na nga ako na yan ay practice. Na si Pedro, na tinuturing yung first papa, tama ba po? First Pope. Na ipasa niya yung office na yun doon sa tinuturing nyo sumunod sa kanyang papasi. Dapat, nanghihingi ako ng evidence na pinatong ni Peter yung kanyang kamay doon sa sumunod sa kanya na tinuturing ng mga Katoliko na sumunod sa opisina niya. Yan ang tanong ko, patapusin mo kasi ako. Tapos ka na. Bigyan niyo ako ng evidence. Tapos ka na. Yes. Yung evidence nga na hinahanap mo bro, may mabasa man o wala, hindi na siya aplikado sa'yo. Okay, ito yung sagot ko May mabasa man tayo o wala, hindi na yan aplikado sa'yo. Ikaw naman ang tawa ngayon. Bakit? Naghahanap ka ng isang bagay, wag kang sumapaw. Naghahanap ka ng isang bagay na sinasangayunan mo naman kahit hindi na basahin. Bakit? Tinanong kita. Sangayon ka ba na ang pagpapatok ng kamay, apostolic succession? Sabi mo, affirmatively, yes. Maraming salamat. Yun bang pagpapatong ng kamay, traditional teaching ba yun ng mga apostol? Sabi mo, yes. Maraming salamat. Sangayon ka ba na panghawakan yung apostolic tradition ng pagpapatong ng kamay? Sabi mo, yes. O ngayon, ba't ka pa maghahanap na kinakailangan mabasa na si Pedro na patong talaga ng sumunod sa kanya? Yun nga ang kanilang proseso yun Ngayon, sa pagdetermina na si Linus talaga ang sumunod, titingnan natin ang history. Let the history speak, not us. Philosophical question yan bro, kasi gusto mo hanapin agad-agad, nasa Biblia na nga. Alangan naman lahat ng history, kailangan patong. Ano yung pinapaha? Kasi bro, nakiklaim kasi kayo na naipasa It's sa inyo. That's the point. Pag sinabi mong claim lang bro, pag sinabi mong claim lang without evidence, but according to the history, libro. Yan ang history ang nagsabi Unless kung walang history nagsabi. Ikaw nga nag-quote ka.
basahin Church natin. history books na. Pakita ko sa iyo sinong sumunod kay Peter. Pakita natin sinong sumunod kay Peter. Pope succession, Britannica. Actually bro, si pastor nag-claim na hindi totoo Sa'yo claim mo yan, hindi totoo. Claim mo. Ang sinasabi ng mga history books, yun ang totoo. List of Pope. List of Pope Britannica. Sa Britannica. Sino paniniwalaan natin? Bro John Rizal, sandali. Sino paniniwalaan natin? Libro ng kasaysayan o si pastor? Yun na nga Ito pakita ko sa iyo. Bro, mag-isip-isip ka bro. Mag-isip-isip ka bro. Kasi ang inaano mo kasi Bro Brian or Pastor Brian, no? Bro, yung evidence muna. Nasaan yung evidence? Wait lang. Pinapakita ko. Ayan sa Britannica, ayan, kita mo naman yan, Britannica. Ayan, Britannica. A list of popes and anti-popes is provided in the table. Sinong una? Peter, pangalawa. Linus, pangatlo. Anaklitos, pangapat. Clement, the first. Panglima, Evaristus. Yan ang point ko sa iyo kaganina. Na kahit hindi na natin hanapin, basahin na si Pedro nagpatong ng kamay kay Linus. Kahit hindi mo nabasahin yan, alam mo na sa sarili, alam mo na sa sarili mo na proseso nila yan. Kasi tinanggap mo kaganina Tinanggap mo kaganina na ang apostolic succession, true, pagpapatong ng kamay, at yan ay traditional teaching na dapat gampanan ng mga apostol. So wag mo nang hanapin ang litra. Ang hanapin natin, sino ang sumunod kay Peter? Sino ang sumunod kay Peter? Ayan, Britannica, alam mo naman yung Britannica, standard reference yan, tanggap ng Katoliko, tanggap din ng mga hindi Katoliko. Ayan, ang una si Pedro, ang sumunod si Linus. May taon pa. Ayan ang taon, Christy. Ayan ang taon. Christy generalization yan. At yan yung ginagamit ng mga university sa buong mundo bro, yung Britannica. Ngayon, ano yung paniniwalaan namin? Sabi ng libro ng kasaysayan na ginagamit kahit sa Amerika, sa mga pinakakilalang university in the whole world, yan ang ginagamit. Britannica, sabi nila, si Apostol Pedro, siya yung unang papa ng Roman Catholic Church. Tanong, sinong paniniwalaan namin? Ikaw o yung Britannica? Categorical question. Yan, maganda na tanong yan. Sino paniniwalaan namin ngayon? Ako wala akong relihiyon, bro. Ito Sino ang papaniwalaan mo sa ang tanong? Mag-isip-isip ka. May nabasa ako sa Britannica na ang itong church history books na to, ginagamit sa buong mundo, lahat ng mga kilalang university sa buong mundo. Ngayon nakaslagay ang founder niya si Jesus, tapos si Pope Peter ang una ayon sa kasaysayan. Libro yan nakilala sa buong mundo. Nagbabasa ako ngayon, halimbawa, wala akong alam, wala akong reliyon. Anong paniniwalaan ko? Ito libro o ikaw na nagsasabing hindi totoo ang libro? Ano nga yung paniniwalaan ko? Hindi, ano yung sino dapat paniwalaan? Ikaw, sabi mo, mali yun. O yung libro na nakalagay, tama, na si Pedro ang unang papa at Linus at saka papunta ngayon na successor. Sinong mas kapanipaniwala? Ikaw o yung libro? Sino daw ang dapat paniwalaan, bro? Ikaw o yung libro na nababasa natin? Yung paniwalaan sa tanong na ano? Yung sa kasaysayan. Yung nabasa natin sa kasaysayan ba? Yung halimbawa, yung list of popes. Mo yan Sabi mo hindi totoo Yung list of popes, inilagay sa Britannica ang list of popes, Peter, Linus, Anaklitos, Clemente. Yun yung first four and so forth and so on. Ikaw kasi dinidebunk mo yun. So sino ang dapat paniwalaan? Yung Britannica standard history or ikaw? Claim lang kamo. So alin ang paniniwalaan namin? Yung libro na kasaysayan ginagamit sa buong mundo, sa mga kilalang university sa buong mundo, pati Amerika, ginagamit ang Britannica. Sabi nila, founder si Jesus, tapos yun nga, ang may connected ng Roman Catholic Church kay Apostol Pedro. Sabi mo, claim lang. Claim, sabi mo. Sino paniniwalaan namin? Yung claim lang mo o yung libro? Saan tanong nga? Anong tanong yung sinasabi mo na anong papaniwalaan mo? Ito na lang muna, Brother Angel. May papakita ako sa iyo, Bro Brian. Bro Brian, ito the faith of... Yes, Brother Jando. Brother Jando. Yes, bro. Based sa pakikinig ko sa inyo, ang ginagawa nito ni Brian is fallacy from argument from ignorance. And silence din. Silent. Bro, Brian, alam mo ba na maling pangangatwiran yung paggamit ng fallacy na tinatawag na fallacy nga
Oh, di ba? Mali pa nga tuwiran yun. Bakit ginagamit mo ngayon? Kaya nga. Hindi, opinion mo yun na ginagamit ko. That's my opinion. Ano ang pagkaunawa mo sa ano bro? Ano pagkaunawa mo sa argument from ignorance fallacy? Anong pagkaunawa mo diyan? Hindi, mali yung quote mo. Mali yung Hindi, quote mo. anong pagkaunawa mo sa argument from ignorance fallacy? Anong unawa mo diyan? Ang fallacy ko, fallacy from ignorance. Sabi mo ganon. Alin doon sa sinabi ko yung sinasabi mo? Kasi napansin ko kasi, naghahanap ka ng physical evidence or physical na direct evidence na ipinasa. Di ba yun ang hinahanap mo? What if Correct. walang maipakita si Brother John Ray na yung hinahanap mo na yun, ang pinapakita niya naman yung si Peter ang first pope, pinapakita niya mga listahan ng Britannica. Pero bukang hindi mo nakikita eh. Binabaliwal lang mo kasi hinahanap mo yung mababasa na talagang ipinasa. Oo. Di ba yun ang hinahanap mo? Pinatungan mismo. Mabasa na pinatungan. Yung mabasa na pinatungan mismo, di ba yun ang hinahanap mo? Pinatungan ni Pedro Silinos. Hindi ba yun ang hinahanap mo, bro? Nagpakita ng ebidensya si na John Ray na hindi claim yun kasi nasa Britannica, nasa mga history, na ang first pope talaga si Peter. Tsaka isa pa ba dyan do? Isa pa bro. Hindi, ang pinapoint ko, saan yung fallacy doon? Kasi you are accusing me. Yun na nga bro. Ang point ko dito ganito. Nagbigay ng ebidensya si John Ray at si Angel. Sa listahan ng Papa, ayon sa Britannica, si Peter ang nangunguna. Pero ayaw mong tanggapin kasi hinahanap mo mabasa na pinatungan ng kamay ni Pedro si Linus. Di ba yun ang hinahanap mo? Yes. Di ba yun ang hinahanap mo? Yes. Oh, ngayon, kung hindi yan fallacy, Sana argument. bro, kung hindi yan argument from ignorance fallacy, anong tawag mo dyan? Nagko-question ako. Yun na nga, bro, yun na nga, nagki-question ka nga. Ang tanong ngayon, ano ang tawag mo dyan kung hindi an argument from ignorance fallacy? Anong tawag mo dyan? Hindi yan eh. Ano tawag mo dyan? Okay, halimbawa. Hindi fallacy yun. Wala fallacy. Tatanong ako. Sige, babasahin ko yung sinasabi dito. Anong Sige. tawag dyan? Ayan o. Ano ang argument from ignorance? Ang argument from ignorance, Latin argumentum ad ignorantia, may isang fallacy o maling paraan na pangatwiran na nagsasabi dahil hindi napatunayan na mali ang isang bagay, ibig sabihin di totoo ito. Kaya naman dahil hindi napatunayan na totoo ang isang bagay, ibig sabihin mali ito. Sa madaling salita, ginagamit ang kakulangan ng ebidensya bilang patunay. O di ba? Halimbawa, pang-araw-araw, walang nakapagpatunay na may multo. Kaya ibig sabihin wala talagang multo. Ayun. Next. Walang nakapagpatunay na walang multo, kaya ibig sabihin may multo. Sa debate, hindi napatunayan na kabilang panig na mali ang aming doktrina, kaya tama kami. Sa kasaysayan, walang dokumento nagsasabing hindi pumunta si Pedro sa Roma, kaya pumunta siya roon. O kaya, balik rin natin. Bakit wala ito? Dahil ang kawalan ng ebidensya, hindi ebidensya ng kabaligtaran. Halimbawa, sa isang search ko dito, sa kabilang browser, ang sabi dito, sabihin ko na ng palataya, walang nakasulat sa Biblia na si Pedro ang Papa. Kaya hindi siya Papa. Wala rin nakasulat na hindi siya Papa, kaya Papa nga siya. Parehong halimbawa ay argument from ignorance dahil nakabatay lang sa kawalan ng tiyak na teksto imbis sa kabuuan ng ebidensya at lohika. So ngayon, kung hindi yan argument from ignorance yung ginagawa mo, anong tawag mo dyan? Tatanong ako. Fallacy of silence. Ano tawag mo dyan, bro? Naghahanap ka ng Dalawa lang yung dyan do. Kung hindi fallacy from ignorance, fallacy from silence. Ano ba yung argument from silence? Ito, Kasi may babasahin. silence, bro, ganito, bro. May babasahin ako May babasahin ako, bro Brian, ito. Ayan The faith of the early fathers. Okay, listahan to, history to ng mga church fathers, mga dokumento to. Mga dokumento by William Jurgens. Basahin ko lang sabi dito, the better evidence and that generally accepted would have him Peter's third successor, following after Anacletus, also called Clitus, who succeeded Linus. Nabanggit pa rin si Linus dito. No? Kasi ang tinutumbok nito si Clement of Rome, na siya kasi yung pangapat. Ang sinundan daw niya, si Anacletus. Na ang sinundan niya ni Clitus naman, si Linus. Na ang sinundan ni Linus, si Pedro. Kahit anong kasaysayan, bro. Kahit anong kasaysayan. Ang problema, ikaw lang talaga ang ayaw tumanggap. Bumili ka nito. Makita mo lahat yan. Pati mga sulat ng Church Fathers nandito.
Church of the Early Ito Fathers. ang tanong ko, bro. Si Linus, yung ano siya yung Roman Catholic Church na i-declare na state na yan ay maging parang state church, state religion. Sino yung unang naging Pope doon nung time na dineclare ni Ang layo ng agwat, bro, kasi sa panahon ni Lino ang pagdeklara ng Roman Catholic Church as state religion sa Roma sa panahon na ni Constantine, ang layo ng agwat, daang taon ang lumipas. Si Linus after ni Peter pa. So that time they are persecuted Christians pa, nagtatago-tago pa sila sa Roma. Hindi pa sila totally talaga na malayang nakapaglalakad kasi nga pinagpapatay, ginagawa nga silang ilaw sa gabi ni Emperor Nero, di ba? Ginagawa silang ilaw sa gabi, nagtatago-tago sila. Kaya hindi pa sila state religion sa panahon ni Linus. So sino nga yung first na pope doon nung naitatag yun as state church or state religion? Sino? Ang state religion nga sa panahon ni Constantine. Ang layo ng agwat. Sino nga yung pope noon sa panahon ni Constantine? Yes. Sa panahon ni Constantine, wait lang nga, tingnan ko kung sinong pope 'yun. Sinong pope sa panahon ni Constantine? Wait si ano yata ang pangalan nun? Stephen ba 'yun? Wait lang nga, tingnan natin na. Sa Pope Sylvester. So, Pope Sylvester around 314 to 335 AD. Si Pope Sylvester ang papa nung panahon ni Constantine. Sa panahon ni Linus, bro, nasa early church fathers man yan si Linus. So itong ang layo na 200 years nang dumaan. Okay, ito yung nag-gets ko sa inyo kasi hindi ko naman kinontra kanina sa posisyon yung pagte-trace, kahit balikan niyo yung sinasabi ko sa debate namin, hindi ko naman siya kinontra. So sa ngayon ka na ngayon, apostolic pala kasi hindi ka na pala kuntali. Sa ngayon ka na, apostolic pala talagang Catholic. Patapusin mo muna yung sinasabi ko. Sige. Hindi ko siya kinontra doon, nag-focus ako doon sa teaching. Okay, ngayon, ang sabi mo, sumunod si Linus na kasi hindi ko naman kinukontra na ang Catholic Church, yung Roman Catholic Church that time, nag-originate talaga sa apostolic. Ang aking posisyon kasi, nagbago kayo ng teaching doon sa original. Yun ang aking posisyon Okay? Ngayon, ang pinupunto ko ngayon, dito, si Linus, okay, sabi na natin, sumunod siya. Given, sabi mo, pinatong yung kamay. Kasi siya yung immediate di ba? Siya yung immediate na sumunod si Cletus. Sumunod si Clement. Anacletus, hindi Cletus, Anacletus tapos Clement. Okay, and then Evaristus. Evaristus ba yun? Tingnan natin na kung sinong Evaristus, yes, Evaristus, and then Alexander the First, tapos Sixtus, Telesphorus, Hyginus, okay, yan. Sige. Okay, so sabihin natin given na accepted na kasi agree naman ako doon na ang Roman Catholic, ang Old Catholic Roman Catholic Church ay nag-originate doon sa apostolic. Originate Amen. Originate. Okay? Agree ako diyan, walang problema. Now, agree ka ba, bro, na yung church na yan na during the ancient time, mayroon bang pinagbago yung teaching nyo ngayon doon sa first na Roman, which is tinutukoy na Old Catholic Church? Okay. Before siya maging Roman Catholic Church? Okay, ganito. Fundamentally, no, but accidentally, yes. Let me explain. Fundamentally, no, accidentally, yes. Sana naunawaan mo. Sige. Kasi fundamentally, sabi mo nga, you are claiming na, no, nag-agree ka na yun ang apostolic talaga. So, being an apostolic church from the very beginning is the same. Parehas lang yan, hindi nagbago yan. But accidentally, yes, sabi ka ni Marijando kanina, nagde-develop kasi ang doctrine. Kung mapupuna mo sa Ebanghelyo ni Panginoong Jesucristo, sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang malaking puno, nag-uumpisa sa butil, nagkaroon ng tangkay, nagkaroon ng ng tawag diyan, yung ganyan, tapos nagkasanga,
nagkadahon, nagkabunga hanggang naging malaking puno at nagkaroon ng mga bunga at pinaguran na pinapugaran ng mga maraming ibon. So ibig sabihin, the kingdom of God is gradually nagde-develop siya. Kaya accidental. But fundamentally, kung ano yung itinatag ni Kristo, yun din yun. Kaya sabi ko sa'yo, claiming mo kasi na, yes, claim ang Apostolic Church talaga is Catholic. Thanks God, you are claiming now. So, fundamentally, yes, Apostolic yan pa rin kasi hindi nagbabago yan. But, sa pagdaan ng panahon, sabi nga ni Panginoong Jesucristo, ang kanyang kaharian, nagde-develop siya. So, may changes, accidentally. Kaya ang sagot ko sa iyo, fundamentally, no. Accidentally, changes, yes. Parang bata ba? Yung bata, bro, sa sinapupunan pa lang, nung ipinanganak siya ng nanay niya, siya pa rin yun. Wait lang, tapusin para mas maunawaan mo. Bigyan ko muna ng analogy. No, yung bata, pitos pa lang, nakarga-karga siya ng kanyang ina sa sinapupunan, siyam ng buwan. Nung ipinanganak, hindi naman nag-ibang tao yun pa rin yun eh. Sangayon ka doon. Di ba tama? Of course, yes. Of course. Pero habang lumalaki yung bata, did that child accidentally change? Yes or no? Hindi, natural change yun, hindi accidental change. Ano hindi accidental? Mas maganda yung example din si Dati siya ganito. Si Jake Cyrus. Wait ba dyan do? Mas maganda yung example si Jake Cyrus. Wait ba dyan do ha? Dati yung bata bro, pagkapanganak, dumididi. Wait lang bro ha. Dati yung bata, pag pinanganak, dumididi siya. Habang lumalaki, kumakain na ng kanin. Hindi na nga umiinom ng gatas paglaki, kape nang iniinom. Yun bang gano'n na developmental ng isang tao? Accidental ba tawag doon? O substantial? Hindi, natural development ng tao. Parehas lang yun. Changes, pag sinabi mo accidental yun, yung pagbabago bro, accidental yan. Hindi bro, accidental nawala ka na sa lohika bro. Ito na lang, bro, ito na bro, si Jake Cyrus bro, Nung si Jake Cyrus, i-close ko lang. Napapakinggan kita, brother Jan. Napapakinggan kita. Bigyan mo lang akong time. I-close ko lang yung usapan namin ni Brother Yesu, no? Tanggap ko na may pagbabago. Kaso ang term na ginagamit mo, accidental. Ano yung aksidente na umanda? Aksidente? Hindi. Natural. That is a natural change. Sige, brother, yung kay Charis Pimpenko nangyari ba? Na ngayon, Jake Cyrus na siya. Yung natural... Correct. Yan, maganda yan maganda yan. Sige. Yung natural na tubo ng kanyang katawan, pinagbabago na niya. Yung kanyang dibdib, tinanggalan na niya para makataple siya sa harap ng kamera o sa harap ng mga maraming mata. Tinanggalan na niya yung kanyang dibdib. So binago na niya yung kanyang buong pagkatao, binago na ni Charis Pimpenko. Nang siya naging Jake Cyrus, ibig sabihin ba hindi na siya si Charis Pimpenko para sa'yo? Yun, ganda niyan. Siya pa rin yun. Yun ang fundamental. Okay. Yan ang fundamental. Yun ang ibig sabihin ni Brother John Ray. Kahit pa sabihin natin na may mga bagong development of doctrines na nangyari, hindi nagbago ang founder namin. Ganun pa rin eh. Kasi fundamentally the same yan. Yung founder, yung structure, the same yan. But the teaching, of course, gradually develop. Even Christ, ipinahayag na niya yan. Na ang kanyang kaharian, nagde-develop yan. From buto, nagkatangkay, nagkasanga, nagkahadahon, nagkabunga, hanggang naging malaking puno. Yan ang kaharian ng Diyos. Okay, may development, hindi stagnant. Hindi ko kayo kukontrahin dyan. Ngayon, kailan nagsimula yung pagbabago na yon na sinasabi nyo? From the very beginning of Apostolic Church, even in Acts, mababasa mo yan sa Acts, may mga bago ng changes ang mga apostol. O basahin natin Acts 16, 3 and 4. Ito sabi dito Acts 16. Acts wait lang Roma pala to. Roma pala kaya pala hindi ko nabasa. Acts 16, 3 and 4. Tawag changes dito. Tingnan natin ano na to teaching na ito ng mga apostol at ng mga pinuno sa Jerusalem. Hindi na galing kay Kristo. 15. Ito, 16:3 to 4. Nais ni Pablo na sumama sa kanya si Timoteo. Agawa ba to? Nang kaniyang kunin siya at kaniyang 15 yata yung sinasabi mo. Ha? Acts 15. Acts 15 yata yung sinasabi mo. No, Acts 4. Ano ba? Acts 15, bro.
14 yata. Council. Wait. Council sa Jerusalem? No, Council sa Jerusalem? hindi sa Council sa Jerusalem. Isa rin sa Council of Jerusalem kasi pinagbawal nila doon ang pagtutuli. No, kasi nung first Christian sa panahon ng mga Hudiyo, yung tinatawag nating Hudiyo Christian, Okay. nagtutuli Sige. sila eh. So, mayroong wait lang ha. Acts 16 by 14. Alam bro, pause mo muna. Jingle bells lang. Saglit. Sige, abang hanapin ko, wait lang ha. Acts, wait lang, tulungan nyo nga ako sa talata, nakalimutan ko. Acts 16 ba yan? Ano ba kakasabi doon? Ano ba kakasabi doon kasi? Bro, yung mga pinuno sa Jerusalem, ang mga apostol at pinuno ng Jerusalem, nagbaba ng katuruan. Yung sinasabi niya, Acts 15:29 ba yata yun? Hindi sa Acts 15 nga. Ang sa Acts 15 kasi yun yung konsilyo yun. Sa Acts 16 ang sinasabi ko, Acts 16 ba yun? 3-4? Wait lang ha. Hindi eh. Nakita at sa kanila paglalakbay ng hindi yan. Acts 4 yata. Keyword. Gano pa? Keyword lang. Ang mga Sa Bisaya, ang mga apostol at mga pinuno sa Jerusalem nag-utos na ipasunod sa mga pinuno sa Jerusalem. Mga pinuno sa Jerusalem at ang mga apostol magandang balita ang dating Biblia. Kahit anong salin. Nakalimutan ko lang yung talata eh. Okay na bro? Pinuno sa... Wait lang bro kasi nakalimutan ko kasi yung talata. Pinaano ko pa. Acts 16 ba yun? Acts 14, 15, 13? Acts 4? Anong sinabi ba? Wala yan. Wala yan. Anong ako nga? Anong sinabi? Hanapin ko. Ano? Na nagbaba ng decree ang mga apostol. Meron yan. Sa Acts, kalimutan ko lang. Kasi inline doon sa tanong niya. Acts 15 ang Itong Acts 15:28, sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin. Hindi bro. Maliban sa mga dito. Kalimutan ko yung talata. Tuloy ba? Acts ba yun? Wala nun. Ginamit ko yan sa debate. Nakalimutan ko lang na nagbaba ng decree ang mga apostol at ang mga pinuno sa Israel. Wait Kasi para maano yung Sige bro, nakikinig naman ako sa paliwanag. nagbaba ng utos. Maganda senyalis yan, Pastor. At least gusto niya talagang matuto ni Pastor. Interesado siya. Tsaka, okay yan, hindi Pastor. wala. Nakalimutan ko talaga yung talata ba? 16.4 ba? Yun, Okay na yan, bro. Anuin mo na lang sa Bro, Angel, pagka pogi kasi nakikinig talaga. Mga pogi talaga. Nagpasiyam ng apostol. Totoo yan. Ito pala, 16.4 nga. 16.4 and 5 nga. 16.4 and 5. Ito Tama nga ka, 16.4 and 5 nga. Sabi dito, at sa kanilang paglalakbay sa mga bayan-bayan, kanilang dinadala sa kanila ang mga utos na napagpasyahan ng mga apostol. So may changes na. Pasya lang to ng mga apostol at ng matatanda sa Jerusalem. Kaya't ang mga iglesia ay lumakas sa pananampalataya at nadagdagan ang kanilang bilang araw-araw. Kung basahin nga natin sa King James Version, decree yan nagbaba sila ng decree King James Version. So may development talaga. And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem. So mayroon talagang pagbabago yan. Kasi kung hindi pwede magbago, dapat yung itinuro nila yung kay Kristo na lang. Kasi ang sinabi ni Kristo, lahat ng itinuro ko sa inyo, lahat na yun bakit may bago pang utos? Kasi nga may development. Kaya nga sa Matthew 18:18, ang sabi ni Panginoong Jesucristo, anuman ang inyong Sa Matthew 18:18, ang sabi ni Kristo, anuman ang inyong ipahintulot. So mayroong mga turo na hindi ipinatulot doon, ipapahintulot pa lang, kaya may development. So yan ang part sa accidental teaching.
Kaya nga, Okay. Pastor, yung development kasama yung mga magsusulputan eh. Di ba? Meron nga dito, meron nga dito Yung mga sa magsusulputan, alam ng Biblia yan. Marami sa sa unang Korinto 7:12, meron din dito. Oh, yan. Yung Sabi- ano. Sabi ni Apostol Opinion. Pablo, sa iba naman, ito ang masasabi ko, ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung ang isang mananampalatayang lalaki may asawa na hindi mananampalataya, na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ng babae. Kung mabasahin mo sa 17 niya nang sabi, yan ang iniuutos ko sa lahat ng iglesia. Dapat manatili siya sa kanyang kalagayan ng tinawag siya ng Diyos. Itong iniuutos ko sa lahat ng iglesia. Alain mo, sabi niya dito, ito'y sinabi ko, ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Siguro kung meron ng protestante dito, sila ang unang kukontra eh. Opinion mo lang yan, ba't mo tinuturo? Pero dahil Tama. may pahintulot si At saka, Jesus, Brother Jando, hindi na, Brother Jando. Bro, tanong Yes. ko dito ba sa mga sinabi nyo, Okay. yung kasi binanggit mo yung word na may binago. Pwede mo bang i-define sa akin yung... Ano may binago? Sabi mo binago, tapos development. So may development? sabi mo May ganun. May development. Walang May binago. bago. May development, may. Okay. Oh. Recorded ba to? Recorded? Yes, recorded to, bro. Okay, sige, pwede nang balik. Yung mga nakikinig, makikinig. Baka ang ibig sabihin mo rin yung sinabi mo na may changes. Changes? Yes, meron nga eh. Oo, Meron. oo. Kaya nga, kaya sabi ko nga, accidentally change. Okay, Halimbawa, okay, sige, sige. bro, halimbawa Yeah. ng, wait lang sa teaching kasi ng simbahan ganito. Sa misa lang, no? Sa misa, kaya nga kung masubaybayan mo ang mga Catholic faith defenders nagkakabanggaan din kasi may teaching noon na binago ng simbahan kasi hindi dogmatikal. May mga dogmatic teaching ng simbahan na hindi pwedeng palitan kahit pa sa tuba pa. Halimbawa, dogma of Marys. Walang pwedeng pumalit niyan. Pero may mga teaching sa simbahan na hindi dogmatic na pwede siyang i-amend. Kaya may accidental change na teaching about sa katuruan ng Biblia. Kasi hindi nga lahat na recorded sa Bible eh. Si Kristo nga talagang nagbago ng aral eh. Dati, kailangan talaga patuli. Dati kay Kristo, hindi na kailangan ng pagtutuli. Oh. Ito yung tanong ko yung sa word na binago, yung changes na sinasabi mo. Yes, sige. Kasi may nuance kasi yun eh. Pwede sabihin natin yung changes based doon sa development. Pwede din sabihin natin changes na may inalis at may pinalitan. So agree ka ba doon? Ano, paulit-paulit, di ko na gets. Yung word kasi na change or changes na word na ginamit mo, may mga nuance yan, may nuances. Yes. Pwede natin sabihin development, o sabihin mo development, child development, yung growth niya. Yes. Oh, pangit no, naging pogi na. So may development, Yes. 'di ba? May changes. Yes. May changes. So yung word na changes pwede rin i-apply doon sa sinasabi ni Brother Jando na dating lalaki, na dating babae, pinalitan yung may change. Yes. Tama? Oh. So pwedeng gamitan ng word na change. Ngayon i-define mo sa akin yung sinasabi mo, yung pagkakagamit mo yung pagkakagamit mo ng salitang change. Yes, yes. Ibig ba sabihin development or merong inalis and then may pinalitan? Ano yung change na sinasabi mo? Okay. Ganito nga. Kaya nga dapat maunawaan natin ang accidental at ang fundamental. Ang fundamental cannot be changed. Halimbawa, si Christ nagtatag siya ng Roman Catholic, that is fundamental. Hindi man pinangalanan nung first century na nanatili na yung tinatag niya, yun ang fundamental. Na yung simbahan na yun ang Roman Catholic. Ano ang accidental doon? Yung pagpapangalan. Kasi ang pagpapangalan 110 AD na ni Bishop Ignacio. So yun ang accidental. Yung pagpapangalan na yun palang iglesia talaga, yun yung Katoliko na pinangalanan. That is the accidental change na hindi pinangalanan. But fundamentally, hindi mo pwedeng palitan na yung simbahan porkit hindi siya pinangalanan ng first century. Ibang iglesia na yun. Hindi, parehas pa rin yan. Pinangalanan lang. Nang dumaan ang panahon, pinangalanan siya ni Ignacio na Katoliko siya. Tapos nagdaan pa ng ilang panahon pa, kinumplito, One Holy Catholic Roman Church. So yan ang mga accidental change. But fundamentally the same pa rin siya kasi hindi naman nagbago ang iglesia na yun eh. Nagbago-bago ang pangalan. Pero ang iglesia, the same. So, pag naunawaan natin what is fundamental and accidental, maunawaan mo kung ano ang ibig kong sabihin na pagbabago sa teaching.
May mga fundamental na hindi pwede. Kasi lalo na sa simbahan bro, sa aral, but when we say teaching, Sige. palalaliman ko para mas maunawaan mo, when we say teaching, sa language of the church, it is dogma. Dogma yan. Okay? At according sa aral ng simbahan, all doctrines are dogmas but not all dogmas are de fide. Malalim kasi ang teaching ng simbahan. Dapat maunawaan mo yan. All doctrines are dogmas, but not all dogma are de fide. What is de fide? Ang de fide, yan yung mga teaching na hindi pwedeng palitan kahit pa Santo Papa. May mga teaching... Doctrine siguro bro. Brother John, Okay, bakit sige. doctrine? Not all doctrines are dogma. Yun ngayon, dogma doctrine. Kaya nga pinalaliman ko. Kasi, ayun kasi ang language ng simbahan. Yung kasi mga doctrine, that is, yung tinatawag nating Lycoterm. Doctrine, teaching, that is Lycoterm. Pero pag simbahan talaga, that is dogma. No? Dogma, doctrine, teaching, parehas lang naman yan. Pero ayon sa teaching, the dogma of the church is ganito. All doctrines are dogmas, but not all dogmas are de fide. Ibig sabihin, may mga teaching sa simbahan na hindi pwedeng palitan. Ano yung tawag doon sa teaching ng simbahan na hindi pwedeng mapalitan? Fundamentally, yun ang de fide. Tinawag siya na de fide. Okay. Nakukuha ko yung logic. Ngayon, pagka halimbawa, fundamental doctrines, hindi mo pwedeng palitan, then I would say mga minor doctrines, pwede mong palitan. Minor. What do you mean minor? Minor siguro ba? For example, yung limbo. Yung term. Yung for example, yung limbo, di ba? O yung Hindi, yung kinakailangan mong i-specific what do you mean by minor kasi mayroong mga minor teaching, may mga minor teaching na fundamental. Mayroon din mga minor teaching na accidental. So, Sige, bigyan mo ba clarify mo ano bang what do you mean by minor? Hindi, ayun nga. Kasi the church does not use term minor teaching. Ano yung minor teaching na yun? Wala namang, kasi ano mo yan language mo yan. So i-explain mo, i-klaro mo sa amin para maklaro. Nga, umpisa ko lang sinabi ko na, yung sinasabi mong accidental, ang sabi mo, yung pwedeng mabago? Anong term na ginamit mo? Accidental change. Fundamentally the same but accidentally change. Yung sinasabi mo na doctrines na pwedeng mabago, anong term ng gamit ng Katoliko? Kanina sinabi mo yung dogma? De fide? Dogma hindi pwedeng mabago. De fide. Ang de fide dogma, yun ang hindi pwedeng baguhin. Halimbawa, yung Christ is man, truly man and truly God. So that is de fide dogma yan. Hindi pwedeng baguhin yan na pagdating ng isang panahon, may magsabing Santo Papa, si Kristo is God na lang, hindi na siya man. Hindi pwede yun. Kundi ang Santo Papa pag magsabing ganyan. Kukontrahin niyo yun, parang ganon. O pag kukontrahin niya yun, that is heretical teaching ng Santo Papa yan. Hindi siya pwedeng paniwalaan. Kasi de fide dogma siya. Okay. So, ano yung may ginamit kang term patungkol doon sa pwedeng baguhin na teaching? May term ka na ginamit kanina. Accidental change nga lang Interesado si Pastor. Accidental change lang yung ginamit ko. Accidentally change lang. Maganda yan, bro. Accidental change lang ang ginamit ko, bro. Fundamentally, accidentally change. Okay. Yun yung sinasabi ko na pwede kong gamitan ng minor doctrines, yung sinasabi mo na yun. Okay, sa theology, Pastor, hindi kami gumagamit ng minor. Okay. Wala pa akong nabasa, Brother Angel. Wala pa kasi ako nabasang minor teaching. Mahirap magkomento na hindi ko alam kung paano sagutin yung minor teaching na yun. Interpretations of the Bible. Okay. Kailangan may proper interpretation, may proper theology ka, Pastor. Hindi ka pwede magbasa lang ng Bible. Kulang yan. Tama yan, pero kulang. Bakit? Kailangan may magpapaliwanag. Doon papasok yung theology. Ano ba yung theology? Theo means gods. Logi means study. Kaya noon pa man, may magtuturo. Hindi pwede magbasa ka lang. Hindi mo maintindihan yan, kahit nga yung anak mo hindi naman pwede magbasa lang ang anak mo, sasabihin gagraduate na yan kung walang magtuturo, kung walang magpapaliwanag sa libro niya, di ba? Ganon din, mas matindi yung Biblia, kailangan may magpapaliwanag. Sino magpapaliwanag? Church fathers, mga theologians. Kaya doon pumapasok yung mga sinasabi ni Bro Jun, ni kapatid, para mas maintindihan mo po, Pastor. Ganito po yan sa theology, para maging proper ang interpretation mo sa Bible, may proper theological study ang mga pari. Mas maintindihan mo yan. Kaya papasok yung tinatawag na deposit of faith. 5D. Deposit of faith, dogma, doctrine,
devotion, and discipline. So 5 yun, hindi mo pwedeng ipasok Bible lang. Kasi mahirapan ka dyan. Kaya nga, yun nagkakaproblema sa mga nagsulputang nagbasa, nagbumili ng Biblia, nag-interpret mag-isa. Kasi nga, kahit yung mga simpleng libro nga ng mga estudyante natin kahit ikaw hindi ka pwedeng nung nag-aaral ka, wala magpapaliwanag. Oo, dapat may magpapaliwanag. Kasi ano yan bro I don't agree. Kung pupuntahan natin siya sabi about sa mga estudyante, meron nga tayong tinatawag ng module wala nang tuturo. Basa lang. Forced by circumstances naman yung module, bro. Yung module naman kasi forced by circumstances yun. May problema doon. Yun nga sinasabi ko, yung point ngayon, if you cannot learn by your own, bakit nila binibigyan ng module? Hindi, yun nga yung sinasabi natin, may danger doon kasi wala magpapaliwanag. Kahit ikaw nung estudyante ka bro, nung binigyan ka ba ng libro, payag ka ba na hindi paliwanag, gagraduate ka? Halimbawa ikaw lang, papayag ka ba na binigyan ka lang ng libro? Hindi, wala akong issue doon sa sinasabi mo dapat may nagtuturo, dapat may nagpapaliwanag. Pero ang nakikita ko kasi lumalabas... Magisterium ang tawag doon. Ang lumalabas kasi, yung nagtuturo ay lumalabas na dapat infallible siya, hindi siya nagkakamali. Of course, that's the church. Kaya ang authority dapat siya, hindi kung sino-sinong pastor na nagbasa. Ang nagiging problema rito, kung hindi sa church authority, mag-iiba interpretation niya, iba naman yon. Kaya sabi ni Eli Soriano daw, ang basihan niya, mapalad ang bumabasa nakikinig. Yung napakinggan niya, false prophet, mali din yun. So ingat din, dapat yung tamang tagapagturo. Yung sa'yo, kung sino yung napakinggan mo man kapatid, yung self-proclaim lang yun. Bakit? Wala naman nagpatong ng kamay sa kanya. Actually, yung pinakapinuno mo bro. Kita mo, magtatanong kayo, magsasabi kayo na sino nagpatong ng kamay sa kanya at hahanapan nyo ng gano'n. Alam naman natin na imposible. Imposible hindi bro, na normal talaga yung bro, matanong sa inyo yan kasi sa inyo walang pagpapatong kasi sa amin kasi hindi ka pwede maging pari kung walang pagpapatong. Hindi ka pwede maging pari kasi biblically speaking kasi ang talagang pinili ng Diyos na mga tao magpahayag sa kanyang kahangahangang ginawa, 1 Peter 2:9, mga pari. So kung nangangaral ka, hindi ka naman pari. I disagree. So disagree ka sa Bible. Disagree ka sa Bible. Yung nasabi ng Bible bro Sige. Ilan yung disciples na sinabihan ni Jesus Christ na go? Ano? 12 disciples lang ba? Ano? Ilan yung disciples na sinabihan ni Jesus Christ na go ye therefore teach all nations baptizing them? Yes, originally 12. Sino yung kausap niya that time? Ilang mga disciples? 12 disciples nga. Matthew 10:2, basahin natin sa Matthew 10:2 kung sino yung 12 na yon. Sa Matthew 10:2, basahin natin Matthew 10:2. Para kasi inanong yung specific na pangalan. So Matthew 10:2, basahin natin para makita natin ang mga specific pangalan. Hindi specific na pangalan, yung bilang. 12, sabi ko nga 12 Bilang lang daw bro. 12 ang original apostles na sinabihan niya, go sa pagpapangaral, humayo kayo. Matthew 20, Matthew 28 at saka Marcos 16. So 12 yan. Yes bro. Bro Jenre, baka tinutukoy niya ng panahong yan, patay na si Judas. Without Judas na. Without Judas. Baka yung tinutukoy niya. 11. Without Judas, 11. Yes, maraming salamat ba dyan do. Kasi nga, doon ako nagano sa Matthew 10 kasi kasali si Judas doon, 12. At bibigyan bro. Pastor, sandali lang po yung pong iniwala nyo palang, i-correct ka namin doon, yung pagpapatong ng kamay, hindi lang yon. Kasi pag namatay ang tao, walang pinatungan ng kamay, ibig sabihin walang papalit. Hindi po ganon. So, ibig sabihin nun, isa lang yon sa proseso. Pangalawa, ang proseso, yung pinagkakaisan ng tinatawag ng College of the Cardinals or Concilio. Kagaya nangyari kay Judas, walang pagpapatong ng kamay kay doon. Diba? So, ang nag-decide nun, yung Banal na Espiritu, yung simbahan. So, dalawa yun. Kailangan may kay Matayas, 'di ba? Kay Matias, 'di ba? Bakit napalitan ni Matayas si Judas? Hindi naman pinatungan ni Judas si Matias kasi patay na siya. So ang nangyari, nag-decide yung konsilyo. Doon pa lang mayroon ng konsilyo. Ayan,
maganda yan, nakikinig si pastor. So, ang ganito ang pag-ordain sa mga priest. Ang pagkakaiba ng pastor ngayon, self-proclaim, walang nag-decide sa kanila, walang nagpatong ng kamay, nagbasa. Sasabihin niya, ako na to. Mangangaral ako, pakinggan niyo ako. Bigay niyo sa akin bro, ganito. 10% niyo. Nakukuha ko yung point mo. Hindi, wait lang Bro, po. nakukuha ko na yung point mo eh. Yes, that's the point. Hindi pwedeng patong lang kasi yung iba namamatay, yung iba naman, but mayroon pa rin concilio. Sa akin, Council bro, of the Cardinals. sinabi mo kasi na yung mga pastor, walang ganun. hindi kasi Walang ganun. Ang pinupunto ko dun sa, kasi meron kang tinatawag doon hasty generalization fallacy. Sinasabi mo, hindi kagaya ng mga pastor na sila lang nagsabi sa sarili nila. Halimbawa ako, of course. sasabihin mo ngayon, pastor, sino ba nag-ano sa'yo? Sarili mo lang. Hindi po ganun ang nangyari. Hindi, yung founder. Brother Angel, siguro Brother Angel, para mas maunawaan niya, Brother Angel, yung point mo. Kasi biblically speaking kasi, Bro Brian, mayroong kasing mayroong kategorya ang Diyos. Diyos ang namili ng kategorya, hindi kung sino-sino lang. Exactly. Kung babasahin mo sa 1 Peter 2:9, mga pari na nagkatanggap ng pagpapatong ng kamay. Kasi yan nga ang apostolic tradition na sinangayunan mo kaganina. Kami bro, bakit kami Katoliko kami pero hindi naman kami parehas ng mga pari na nagtuturo sa amin? Kasi walang pagpapatong ng kami sa amin na maging pari kami. Medyo diba? Hindi ako agree dun sa Kaya nga pag the more ka hindi bro Brian, the more ka hindi nag-agree sa amin, the more ka nagdi-disagree sa Bible. Kasi ang teaching namin biblical. Wala kang makitang mali sa teaching ng simbahan bro na hindi biblical bro. Mapapatunayan ko sa iyo yan. 1 Peter 2:9. No bro, sa theology mapapatunayan ko mali ka. Sa theology debate natin. I promise you. Pero sige nga, challenge you. Pamalian mo yung sinabi ko theologically. Sige. I challenge you, pamalian mo. Sa debate natin, Kakot, Trinitarian ang stand mo, di ba? Sige, doon na lang. Sa debate na yun. Sa debate na yun. So, doon ka papalayan. Kasi syempre, dapat confident ako doon. Ginagabi na tayo, pastor. Interesado si pastor. Hindi kasi ayoko kasi akusahan niyo ako na hindi ako nakikinig sa inyo. Very good si pastor. Very good si pastor. Okay lang. Kasi ano naman to ito yung tinatawag Brother Angel na exchanges of thoughts. So, both dito, tayo at ang mga nanonood ay nag-aaral din. So, nagtitimbang-timbang ang lahat tayo dito. Nagtitimbang-timbang tayo man o si pastor at yung mga nanonood, nagtimbang-timbang kung alin talaga ang tamang simbahan at tamang teaching. Okay? Sige, patuloy, pastor. Balikan ko yung sinasabi ko kanina. Yung sinasabi ko, disagree ako doon sa interpretation mo sa 1 Peter 2:9. Sabi mo mga pari lang. Actually, ang tinutukoy dito, yung buong believer, sabi niya, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Ang interpretation mo, mga pari lang. Hindi po mga pari ang tinutukoy dyan. The whole believers. The whole believers. Na mga believers. Yes, the whole believers. Because all... wait lang, hindi mo na... hindi mo na... Ano yung pinupuin ko dito? Yung mga ministerial priest. Okay? All believers was called to be a priest. Actually, in heaven, according ni Panginoong Jesucristo, sa Revelation 20:26, ang magtatagumpay na Kristiyano ay magiging kasama niya na hari at pari. So lahat tayo pari. Pero iba ang common priest sa ministerial priest. Ang sinasabi ko sa iyo sa 1 Peter 2:9, ministerial priest yan. Ministerial priest yan kasi napaka-specific yan. Kasi sinusunod ko kasi yung paliwanag mo. Sabi mo, mga pari lang, which is understood na yung mga nakaupo officially sa inyo. Yes, mga pari, yung mga kaya nga may lang. Kaya may lang. Bakit may lang? Bakit may lang? Kasi mayroong tinatawag na ministerial priest. We are not ministerial. We are common. All Christians na Catholic called common priest. Kaya sinabi ko, pari lang, represent sa mga ministerial. Kasi hindi kami pwede magdaos ng misa. We are all priests, but we are not ministerial priests. So para mawala yung kaguluhan na yan, para mawala yung kaguluhan. Teka lang bro, para mawala yung doubt mo ba na pari din pala kami.
So, nilagyan ko ng specific kung sino yung priest na binabanggit ni St. Peter sa kanyang sulat sa 1 Peter 2:9. That is ministerial. Bakit? Ang sabi dyan, magpahayag ng kanyang kahangahangang ginawa. Ano bang kahangahangang ginawa ni Panginoong Jesucristo una-una? Oh, yung changing his body and blood, changing the body, the bread and wine into his real substance. Pari lang ang gumagawa dyan, hindi kami. Kahanga yun eh. Yun nga. Yun ang pinupunto ko dun sa sinasabi ko na hindi ako disagree sa sinabi ng scriptures. Doon lang sa paggamit mo na ministerial priesthood pala yan. Ang pagkakaunawa ko sa nabasa ko, mga body of believers ang tinutukoy na priesthood yan. Sa 5 yan, sa 5. Sinasabi ko. Hindi kung i-contextualize mo sa 5, ibalik mo sa 5, lahat yan ang common. Pero sa 1 Peter 2:9, sa 1 Peter 2:9, specific yan sa ministerial. Yan ang theological explanation. Kasi sabi mo ganyan, pamamalian mo theologically. Pero in theology, yan talagang explanation. Ang 1 Peter 2:5 in theology talks about common priest. 1 Peter 2:9 talks about ministerial priest. Yan ang theology niyan. Doon lang ako doon sa interpretation mo hindi ako agree. May sarili akong interpretation. I did not interpret at all. I did not interpret at all. I'm just reading and using the theological opinion or a theological ang tawag dyan, commentaries. It's not my own opinion kasi wala akong kakayahan bro na magpaliwanag gagamitin ng Biblia na sarili ko. Wala akong kakayahan nun, hindi ko kaya. But through sa mga nabasa natin sa teaching ng simbahan, theologically, nababasa natin, nakikita natin, ang mga explanation, naririnig natin, yun ang ginagamit ko. It's not coming from my own. Alright. Okay, sige, understood. Pero tanggapin mo na disagree ako. Let us agree to disagree. Well, kaya nga tayo nagtatalakayan dito kasi we are not both agreeing each other. May disagreement. Oo, di ba? So, ang ano dito, ang benefits dito yung nakikinig. Alright. Hindi, bro, pagka may punto ko naman, nakikita mo naman na nag-agree ako. Hindi naman ako pero maya-maya kasi bro, maya-maya nag-agree ka ngayon, maya-maya kukontrahin mo na naman. Yun ang nakikita ko sa iyo eh. Hindi sa lahat na sinasabi mo, mag-a-agree ako. Pero, pag mayroon punto ka na agreeable para sa akin, mag-a-agree ako ba? Sino ba naman ako para kontrahin ko yung alam ko may punto? Wala akong ibang niloloko niya kundi sarili ko lang. Oh, kaya nga. Diba? Pero, Bro Jando, next time, Bro Brian, no? Or Pastor, I don't know kung ano ba talaga itawag namin siya, Pastor or Bro lang? Brother lang. Sige, Bro Brian, no? Brother lang sa akin. Sige, Bro. Next time, maganda talaga pag nag-debate tayo Sabado kasi kinabukasan Linggo, nakakausap ka pa namin. Maganda ka kasi nakikipag-sharing ka eh. Maganda eh. So, si Brother Angel na bubuhay din yung dugo ni Brother Angel. Gusto ko to eh. Kumbaga, kasi naman maglaan ka ng time kung saan bagay. Tama, amen. Oh, tama. Saka, malay natin, di ba? One of these days or pagdating ng, hindi natin masabi na isa sa atin, ikaw man o kami man, magkakaisa. Alin man, kung talagang tunay ka, kung tunay ka o tunay man kami, at in the end of the day, exactly. Di ba? Malay natin. God is talaga, mysterious. Hindi natin alam na ito pala ay paraan niya correct. para maliwanagan both sa atin dito. Whether ikaw or both kami sides. maliwanagan ba? Kasi kung kunya kay Catholic nag-share ka sa akin at talagang makita ko na talagang nasa katotohanan, truth. Sino ba naman ako para hindi ako po aanib sa inyo, di ba? No, dapat ganun talaga dapat. Amen. Truth. We are after the truth eh. Yes. Diba? Sinatawag ni Lord yung after the truth. Ang dami nang na-convert yung after the truth, Pastor. Totoo yan. Ang iba kasi lang sila, alam mo na yon, yung nakaano na yun dong ano siya sa pastor nila, kung ano sinabi ni pastor, kung ano sinabi ni Eli, kung ano sinabi ni Manalo. Doon lang sila eh. Kaya nagkakaproblema kasi kaya ang dami hindi maliligtas eh. So, ang nangyari kasi sa kanina, they're not seeking for the truth. Yun na kaya, ano ba ibig sabihin ng kulto? Pag sinabing kulto kasi, yung naniniwala ka lang sa isang tao. Sa sinasabi ng isang tao, that's part of the cult. Yes, kaya nga kulto yun eh. Kahit anong paliwanag niya, anong sabihin niya, uminom ka ng ihi, sabi ni Eli Soriano, umiinom sila ng ihi. Ayaw nilang ano yun na kulto yun.
Actually, that's one of the meaning of cult. Yung ano man nasabihin ng isang tao, hindi mismo kabuuan ng turo ng simbahan o turo ng Diyos, tao. Ano man nasabihin niya, buti ganyan ka bro, praise the Lord na willing kang, sabi mo, you're willing to seek the truth. And yan ang umpisa, kapatid. So okay na siguro yun, bro Junri. Mag-aalauna na sa amin. Sige. Mag-aalauna na dito sa amin sa Japan, bro. Anyway, salamat sa effort, brother Angel, tapos kay brother Jando. Mag-aalauna na rin. Last words, bro Bray, last words mo sa mga kapuntos, no? Kami, bro, libo-libo nanonood sa amin araw-araw. Kaya it's your time to shine. Go, ayan. Anyway, lahat naman tayo dito nag-aaral, including me. Nag-aaral din ako. Gaya nga sinabi mo, mayroon development, may changes. So, ang respect ko lang doon is, ang nakuha ko ngayon, respect, is sabi nyo, pag ang isang pare, or sabi natin Pope, meron siyang tinuro which is talagang mali sa fundamental doctrine, kayo mismo parang kukontra sa kanya. Tama ba ako sa pagkakaintindi ko? Yes. Yan ang dugma talaga namin. Like, so kung ang good ano diyan, bro, ang good na tawag dito yung pagkuhanan mo ng idea si St. Paul, 'di ba, sa Galatia 3, nakita niya na mali ng ginawa ni Pedro. Si Pedro ang Santo Papa namin, na first pope namin. Nung nakita niyang mali si Pedro, sinabihan pa niyang hypocrite ka. Yung pinapakita mo is hypocrisy. Maling-mali ka. Kasi ang pope namin, although he is infallible, ano pa rin siya? Impeccable siya. Hindi siya capable na hindi magkasala o hindi magkamali. Infallible siya when it comes to declaration the teaching. Hindi siya magkakamali doon. Kasi kaisa niya doon ang kabuuan ng simbahan at ang banal na espiritu. Kaya hindi siya pwedeng magkamali sa pagdeklara. Pero kung sabihin mong mayroon siyang opinion, tapos yung kanyang opinion kontra na sa teaching ng simbahan, hindi pwedeng tanggapin yun. Ayan nga, sabi ni Pope, si Pope Benedict XVI, bro, sabi ni Pope Benedict XVI, kung mayroon ka lang idea sa namin, sa teaching namin, si Pope Benedict XVI, sa kanyang theological opinion, sabi niya, kahit sino pwedeng kontrahin yung theological opinion ko. Kahit sino daw. Yan ang sabi ni Pope namin. Okay yun. Kumbaga, nirerespeto ko yun. Kasi, gaya nga sinabi ni Brother Angel, kung lahat kayo susunod na lang, kahit na mali na tinuturo, papasok sa cultic. Papasok kayo sa pagiging kulto. Basta yung lantaran na mali. Halimbawa, sabihin bigla ng isang Santo Papa na ang Holy Spirit is just a force. Hindi na kami maniniwala doon kasi ang fundamental teaching ng simbahan talaga, ang Holy Spirit is one of the person of the triune God. Isa siya sa real person ng tatlong persona ng iisang Diyos. So kung sasabihin niya bigla hindi persona ang Holy Spirit, hindi na kami maniniwala doon, kahit Santo Papa pa yan. That is truly heretical. Understood. Okay, good. So, yun yung medyo bago sa akin, na kapag palang meron kayong, para sabihin, from your own word, pagka mali para sa inyo, hindi kayo automatic na para mag-agree sa kanya. Parang pinag-uusapan pa, ganyan ba yung pinag-uusapan kung tama ba o mali? May ganun ba kayo? Sa opinion. Yes, Sa opinion. Ang Yes. church, ang official teachings of the church kami, hindi yung opinion ng isa, kahit cardinal yan, bishop Papa yan. pa yan. But we go for the official teachings of the church. Kaya meron kaming deposit of faith, doctrine, dogma, devotion, discipline. Hindi kami Bible alone because the magisterium is there. Nandun yung church, binigay sa mga apostol. Dapat yung connected doon, sila nakakaalam. No? They are guided by the Holy Spirit. Kaya sabi ni Jesus, binibigay ko sa iba na Espiritu. Sabi sa 20:21-23 ng Juan, inano siya ng Espiritu ng mga apostol yan. So yung sa nandun. Ngayon sa church ang totoong turo at yun. Bago ako magpaalam, bro, gusto ko lang din sa susunod para ma-pick upin natin kung saan tayo nagtapos. Parang sundan natin ba? Masundan natin. Yung sa akin lang, para maintindihan yung part ko, kung yung pagtitrace, hindi ko kinontra yun kay Brother Jando. Ang position ko lang is yung dating Old Catholic, merong turo na ang termo development or ang termo may pagbabago na kontra doon sa original.
No, hindi kontra. No. Wag mong kontrahin. Anong sinasabi mo? Hindi. Sa'yo, para sa'yo. Para sa'yo, kontra. Pakinggan, Okay, sige. Oo. Yung sa akin, It's opinion mo yan. Yun nga. Kumbaga pinipick up ko yung paliwanag nyo eh. At pinagtatagpo ko kung saan ako kontra. Kung bakit ako nagsasabi na ang Catholic Church ay hindi siya Apostolic Church. Para lang maintindihan nyo. Sa akin, yung sinasabi mong development or changes, acceptable sa akin yon. Kasi, syempre, depende kung halimbawa, sa Bible, hindi naman tinuro, bawal ang shabu. Since ngayon, may mga shabu na, may mga correct, tama. Pinagbabawal na. So, understandable yon. Sa akin kasi, may mga doctrines, sa aking unawa, ang Roman Catholic, na hindi lang basta development, kundi contradiction. Kaya ako sinasabi na hindi na sila apostolic. Yung stand. So burden mo ngayon yan, patunayan. Nasa iyo ang burden of proof. So, halimbawa, start tayo kumaga pupunta na tayo sa details eh. Halimbawa sa Trinitarian, So yun yung pag-uusapan natin. Pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo, I'm in good faith, na makipag-discuss, hindi ako para manggulo, asar lang. Nakita naman namin yan. Para lang magdebate tayo, para pakita ko na magaling ako. Wala akong ganun, never akong ganyan. So, yun lang, gusto ko kayo mapakinggan. In the same time, kaya ako nakikinig sa inyo kasi gusto ko rin na nakikinig kayo sa akin. Amen. Yung kumaga, ganun lang yung So, Brother Jesus, salamat, at Brother Jando, kahit hindi masyado nakuha si Brother Jando. Salamat sa time, tsaka si Brother Angel.